และปลุกเสกทันจริงท่านจะสื่ออะไรให้เรารู้เป็นบางอย่างอาจารย์ศึกษามาหลายสายไหมจากพลังก็ปกติเราก็นั่งสมาธิMagandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Agema Testing. Bali sa video ito, ang pag-uusapan natin ay ang patungkol sa mga bentahan o mga bilihan ng mga agimat. Alam naman nating lahat, lalo na yung mga naniniwala sa mga agimat o anting-anting na ang bentahan nito ay nagkalat. Marami ngang nagbebenta nito sa online. Actually sa Facebook maraming nagbebenta nito. Meron din sa Shopee at sa Lazada, yung mga online na selling platform. Marami kayong nakikitang bentahan ng mga gantong agimat. Kung gusto niyo naman na actual makita kung ano yung gusto niyo bilhin o yung binebenta, ay pwede kayong magpunta sa Quiapo. Doon ay talagang tabi-tabi yung mga tindahan na nagbebenta ng mga medalyon, mga bato-omo, mutya at iba pa. Ang malaking katanungan dito mga ka-horror ay bibili ka ba ng agimat na hindi mo alam kung ito ay may bisa o wala? Kasi syempre hindi ka naman bibili ng agimat o anting-anting na gagawin mo lang palamutito sa iyong katawan. Syempre gagamitin mo ito. Kumbaga sasandalan mo ito. Ito yung isa sa tingin mo na makapagliligtas sa'yo sa tiyak na kapahamakan. Pero ang tanong nga ay paano mo malalaman kung yung binili mong agimat ay may bisa o wala? Kaya hindi rin natin masisisi kung itong si Commander Bantugan ay ginagawa itong limusan ng medalyon na kung saan ay gusto muna niyang testingin yung agimat bago niya limusan. Kasi syempre hindi naman biro ang halaga ng mga agimat. At isa pa ay gusto mo makasigurado na yung agimat na bibilin mo ay kaya kang iligtas sa tiyak na kapahamakan. Ang susunod na video na ipapakita ko sa inyo ay nagmula muli sa bansang Thailand. Ito ay sa isang bilihan ng mga amulet o mga agimat dito sa Thailand, na kung saan ay bago mo bilhin yung agimat na napili mo ay actual na testing ito sa harap mo. Simpleng testingan lang ng agimat ang gagawin ng nagbebenta sa bumibili ng agimat. Ito yung dadangkalin yung braso at makukumpara ng bumibili ng agimat kung ano ang pagkakaiba kapag hawak niya yung amulet at hindi. So tara mga ka-horror at sabay-sabay nating panoorin ang video. Sa video nga na ito ay makikita natin na pumipili na sila ng ilang amulet na kung saan ay yun ang gagamitin nila sa pagtesting. Matapos nga nilang makapili ay agad naman nilang isinagawa ang pagtesting. So dito makikita natin sa video naglalagay sila ng markings doon sa braso. Kumbaga yun yung magiging simula ng pagdangkal. Tapos yung naglagay din sila ng markings doon sa may gitnang daliri o yung hinlalato. Tapos isang dangkal pa ulit. Kung makikita natin saktong-sakto lang doon sa gitnang daliri nung dinangkal. Kumbaga walang labis, walang kulang. Ayan, inulit pa ulit. Ayan. So yan yan yung hindi pa niya hawak yung amulet. Ayan mga ka-horror, makikita natin. So paulit-ulit niya pang dinangkal, talagang saktong-sakto lang dun sa gitnang daliri nung dinangkal niya. Ayun mga ka-horror, makikita natin na kapos na. Kumbaga biglang humaba yung braso. Kanina saktong-sakto lang yung gitnang daliri nung dinadangkal tsaka yung pinandadangkal, pero ngayon ay tila mas mahaba na yung dinadangkal. Kapos na, halos 1 pulgada yan or 1 inch. So matindi rin tong agimat na to Tsaka yun nga, ang kagandahan dito, pag bumili ka ng amulet nila
ay pwede mo testingin muna. Malalaman mo na kahit sa simpleng pag-testing na ganito ay makikita mo na mayroong kakaibang bisa yung binebenta nilang amulet. So yun mga ka-horror, gagamit pa sila ng iba pang amulet. Ito yung pangalawang testingin. So panoorin natin mga ka-horror. Ayan, pinapakita nung lalaki. Sa pagkakataon nga na ito ay gagamit na yung lalaki ng amulet, at ganoon din kung paano niya dinangkal ito nang wala siyang hawak na kahit ano kaninang agimat, ay ganoon din yung gagawin niya, dadangkalin niya rin ng 2 beses. Pero sa pagkakataon na to ay makikita natin kung ano yung pagkakaiba. So dito nga mga ka-horror ay testing na niya yung pangalawang amulet, pero bago niya testingin yung amulet ay gagawin niya ulit muna, katulad nung sa unang pag-testing na hindi niya muna hawak yung amulet, at papakita niya na ganun nga, yung pagtangkal ay saktong-sakto, yung gitnang daliri, kumbaga walang labis, walang kulang. Ayan ayan saktong-sakto mga ka-horror, no? Tsaka ang kagandahan dito mga ka-horror ay paulit-ulit niyang ginagawa. Kumbaga hindi isang beses lang tapos lipat na agad, hawak na agad ng amulet, then gagawin ito mga 2 o 3 beses niyang gagawin yung pagdangkal. So ayan mga ka-horror, hinawakan na niya ulit yung amulet. Ayan. So makikita natin. Ganon din, inipit din yung amulet doon sa hinlalaking daliri. Tapos naglagay ulit sila ng markings. Ayan dadangkalin na mga ka-horror. Grabe, ito mas mahaba yung yung kapos. Halos 2 inches to. Kung kanina 1 inch lang, ito halos 2 pulgada o 2 inches yung inihaba nung braso, no? Grabe, nakakabilib to. Ayan paulit-ulit niyang ginagawa. Ibig sabihin is para mas lalong maniwala yung bibili. Hindi isang beses lang yan testingin. Ayan haba ng pagitan, grabe. Okay ito mga ka-horror. So yun mga ka-horror, nakakadalawang amulet na tayo na tinesting. Sa pangatlo naman ay tila kwintas tong dinampot niya So tingnan natin mga ka-horror kung ano naman ang kakayanan ng kwintas na to, kung madadagdagan pa ba. Yung una kasi parang 1 inch lang yung kapos nung dinangkal, yung pangalawa halos 2 inches. Ito tingnan natin. Ayan ayan, kapag hindi hawak, ganun pa rin, saktuhan lang yung dinadangkal tsaka yung dumadangkal, yung kumbaga yung hinlalato o yung middle finger is saktong-sakto lang. Pero yan, inipit na yung parang kwintas. At tingnan natin kung ano mangyayari. So ayan, dinangkal niya. Grabe, mas humaba yung lumaki pa lalo yung pagitan. Ngayon halos 2.5 inches na to. Grabe naman tong mga tinitindang agimat ni Manong. So kung ikaw ang bibili, talagang maiinganyo ka lalo ganyan actual na pinapakita sa'yo kung ano yung bisa ng agimat na meron. Ito simpleng testingan lang to actually. Para sa akin yung ganitong klase ng testingan hindi mo naman pwedeng sabihin na gawa-gawa mo lamang, kasi meron din naman mga antingero dito sa Pilipinas na gumagawa ng ganito. Tulad nga ni Idol Nick Banayo na meron din siyang tinesting na agimat. Ganun din, kapag hindi hawak yung medalyon ay yung dangkal ay sakto lang, pero kapag hawak mo na yung medalyon parang humahaba yung braso So hindi mo siya pwedeng sabihin gawa-gawa lamang. Para sa akin is okay itong ganitong klase ng pag-testing. Mga simpleng testingan, mapapabilib mo yung bibili. Sana ay nagustuhan nyo mga ka-horror ang video sinare ko sa inyo. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo kaming muli sa mga susunod pa naming mga video.
Maraming salamat po.